Hi guys! So ayun, para simulan na yung paggawa natin ng lyrics art, ang kailangang una natin gawin is mag-search na tayo ng lyrics para ika-copy paste na lang natin. Pero kung kabisado nyo naman at confident kayo na alam nyo yung lyrics, pwedeng wag nyo nang i-search yung lyrics. So ayan, open natin yung Chrome. Ayan, ayan na yung lyrics kasi sinearch ko na siya kanina. So, ayan, Crazier. Back natin. Tapos, open na natin yung application na gagamitin natin para ma-edit yung lyrics art natin. So, ang gagamitin natin kasi ngayon is CapCut. Maganda tong CapCut kasi kompleto na yung features niya. And, kung wala pa kayo nito, pwede na siyang i-download sa Play Store. Click natin tong Play Store. Itong Play Store, nakalagay lang siya sa Android. Kapag iOS, hindi ko alam kung ano yung tawag sa application na kung saan pwedeng i-download yung app. So, ito na nga yung Play Store. Makikita natin dito yung iba't ibang app na pwede nating i-download. So, para hanapin yung CapCut at ma-download, i-click natin tong search bar. Ayan, click natin and type natin CapCut. Ayan. Lalabas na yan dyan. And kung nakikita nyo, yung kulay green nakalagay na sa akin is update. Kasi nga, meron na akong application na CapCut. Pero, kung wala pa kayo, ang makikita nyo dyan sa kulay green is download. I-click nyo lang yon and hihintayin matapos yung downloading process. Since, meron na nga akong application, i-back na natin. And, i-click na natin yung CapCut application. Ayan. Tapos, i-click natin tong plus sign na nasa box. Tapos, nakasulat yung new project. Click natin. And photos. Ang gagamitin nating picture is plain na black lang. Ayan. Yung ibang picture na yan, wala yan sa business lang. So, huwag nyo nang pansinin. Next is, kapag naklik na natin yung picture, may lalabas dyan na 1. Kapag kinilik to, 2. Pero ang kailangan kasi nga natin is isa lang, tapos plain black. So, yung black lang ang i-click lang natin. So, i-click na natin tong add 1 sa baba. Click natin. Ayan. Makikita natin, ayan na, andito na yung picture na in-insert natin. So, erase lang muna natin tong ending. Click natin tong delete. And sunod na gagawin natin is, ilagay na yung kanta na gusto natin. So, ang gagawin nga natin is yung kay Taylor na Crazier. So, click lang natin tong audio, sounds, tapos, extracted and from device. Ang i-click natin is from device. Ayan. Etong music, magda-download lang. Kanina kasi nag-download na ako since hindi ako mahilig sa mga kanta. Kaya, kailangan ko mag-download para magkaroon ako nung Crazier. Yung pinili kong Crazier is cover lang siya ni Arthur Miguel. Ayan. Click na natin. Para maklik natin yung kanta, pipindutin lang natin tong plus sign na nasa mint green box. So, click na natin. Ayan. Tapos, pwede na tayong mag-start na mag-edit. Hi guys! So, ayun. Ang una natin gagawin is iwa-wide natin yung picture and yung kanta, 'di ba, na in-insert natin. Ika-cut natin siya dun sa part na gagamitin natin. Kadalasan kasi kapag lyrics art, hindi naman whole song yung ginagamit. Kinakat lang. Ako, kadalasan ginagamit ko is yung lyrics before the chorus and yung last part ng chorus. Hanggang doon lang. Kadalasan wala pang 1 minuto yun. So, ayun. Kakat na muna natin siya sa gusto nating part. So, ikakat ko muna. Kapag nakita na natin or nakat na natin yung gusto nating part, ilalagay na natin siya dun sa pinakauna nung picture. Ayan, makikita natin, nandun na siya sa unang part ng picture. Kung mapapansin, wala siyang sound kasi tinanggalan ko dahil baka ma-copyright. So, ayan. Basta yung part lang yan, yung lyrics before the chorus and hanggang last part ng chorus. Ayan, yung next part is dapat magkasing haba yung picture and yung kanta. I-check ko muna ulit kung ito nga ba yung part na gusto ko. So, ayan, nire-recheck ko lang siya.
Bago tayo mag-type ng text or mag-edit, punta muna tayo sa format na logo. Ayan, yung pa-box, nakasulat format. Then, piliin natin yung 9:16 para ma-sure na pang TikTok siya or pang My Day natin yung size. So, ayan. Magsimula na tayong mag-type ng lyrics. I-copy-paste lang natin siya doon sa sinerge na natin kanina sa Google. So, ayan na yung unang lyrics. And copy-paste lang, then type. Halos 2 or 3 lang yung ginagamit ko ditong font kasi masyadong parang hindi formal yung ibang font and hindi siya readable. Kaya 2 format lang yung ginagamit ko. Itong Anton. Ayan, naisipan ko siyang lagyan ng kulay white na background. Kaso kasi kapag in-overlay siya sa video, pati yung sulat hindi makikita kasi mawawala yung kulay black na nakasulat doon sa kulay puti natin back. So, iniba ko yun. Gagawin ko na lang siya na plain letter na lang para sure na hindi mabubura. Or hindi makikita doon sa video kapag in-overlay na natin. Dito, kailangan make sure natin na kung kailan lang mababanggit yung lyrics, doon lang din lalabas yung lyrics na text. So, ayan, hindi siya pwedeng magkapantay kasi nga may mauunang lyrics. So, dapat yung kasunod is hindi kapantay nung una. Katulad yan, ayan no, nauna yung I'd never seen it before na lyrics. Ayan. Ito yung isa sa magandang feature ng CapCut. Yan, kapag kinilik natin yung animatic, ayan, maraming pwedeng transition yung text. So, ayan, mamimili lang tayo and titignan natin kung ano yung mas bagay dun sa text na ginagawa natin. Ayan, next line na tayo and kakopy natin yung whole line tapos ipipaste na lang natin sa application na CapCut. Then, ayan na. Tapos, i-split or ikakat natin yung text based sa kung ano yung gusto nating design. Bahala na rin sa pag-aayos kung saan mo gusto ilagay. Pwedeng sa taas, sa gitna, sa baba, sa gilid, sa kanan, sa kaliwa. Pwede kahit saan. Katulad sa unang line, pwede rin siya lagyan ng animation, yung bawat text. And kahit ano, pwede, kahit anong animation pwede ilagay. Basta yung babagay doon sa text. Tuloy lang ulit doon sa pag-copy, paste, and pag-ayos ng style, paglalagay ng animation sa bawat text. Same process lang hanggang sa doon sa pinakahuling lyrics. Yung paglalagay sa pwesto yung pinakamahirap na part kasi minsan kapag sobrang maliit na yung text, na mahirap na siyang i-move.
Katulad sa mga unang part, ganun lang din, aayusin. Ika-copy, then paste sa CapCut, then aayusin dun sa pinaka-screen. And kapag kinat siya, dapat pantay-pantay. Kasi kapag hindi pantay-pantay yung cut niya, merong mauunang mag-fade. Tapos may maiiwan. Next step is dapat laging i-check kung sakto ba yung text dun sa lyrics sa pinaka-song. Same process lang, ika-copy dun sa Google and ipipaste sa CapCut. Then, aayusin yung style, aayusin yung animation, and aayusin yung pwesto dun sa screen.
Ayan, katulad nung naunang process, kakopy lang and then paste ulit sa CapCut application. And sisimulan na ulit, lagyan ng style, animation, and kailangan sakto dun sa kanta. Ayan, same process lang din. Dapat laging i-recheck kung sakto ba yung text dun sa kanta. Ayan, dito, kinopy-paste ko na lang siya since ayun naman yung pinaka-chorus para magkamukha sila ng itsura dun sa unang naging chorus. Ayan. Ayan, eto pang huling part, nilagyan ko na lang siya ng watermark. So, ayan. And ito na yung pinakahuling part, then i-export na natin siya. Kapag kontento na tayo dun sa nagawa natin, kiklik natin yung arrow dun sa taas para ma-export na siya. Ayan, click export, then ayan na, exporting na siya. Hintayin na natin matapos yung process.
Ayan, 98, 99, ayan. I-check na natin kung nandun na nga ba siya sa gallery natin, yung finished product. So, ayan, punta tayo sa album, videos, and click natin, ayan. Ayan, tapos na natin i-export. May tunog siya, minute ko lang siya para hindi ma-copyright. So, ayan. Tapos na natin yung lyrics art ng Crazier. Ito na yung last lyrics and then kasunod na niya yung watermark na ginawa natin. So, ayun. So, dito na nagtatapos yung tutorial natin about sa kung paano nga ba gumawa ng lyrics art. Yung link ng song na ginamit natin is nasa description box, pati na rin yung pinaka-outcome nung na-edit natin. Next part naman is kung paano nga ba gamiting overlay yung na-edit natin na lyrics art. So, ayun na muna. Bye!